Huwag na ninyong hayaang kontrolin ng stress ang inyong kalusugan. Itigil na ang pag-aalala na hindi ninyo kayang magbawas ng timbang. Simulan nating ituro sa inyong katawan kung paano kumalma at magsunog ng taba ng sabay. Ang kailangan ninyo ay hindi matinding pagod, kundi tamang daloy ng oxygen sa inyong mga cells. Ang sariwang hangin at tamang hininga ay mas mahalaga pa sa anumang mamahaling supplement na mabibili ninyo sa botika. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa aking pasyente na si Susan Parker. Si Susan ay isang 62 taong gulang na lola na laging balisa dahil sa pag-aalaga sa kanyang mga apo at sa mga bayarin sa bahay. Sabi niya sa akin, "Doc, kahit anong diet ko, hindi talaga nawawala ang bilbil ko." Sinimulan namin ang simpleng routine na ito tuwing umaga sa tapat ng kanyang bintana. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi lang lumiit ang kanyang baywang ng mahigit 3 inches, kundi sinabi rin niya na mas naging mahimbing ang kanyang tulog at mas naging positibo ang kanyang pananaw sa araw-araw. Narito ang paraan kung paano niyo ito gagawin ng tama. Tumayo ng tuwid at ibuka ang inyong mga paa ng bahagyang mas malawak sa inyong balikat. Panatilihing malambot ang inyong mga tuhod, huwag itong itigas ng husto. Huminga ng malalim sa inyong ilong sa loob ng 4 na segundo habang itinataas ang inyong kanang kamay sa itaas ng inyong ulo. Ngayon, heto ang pinakamahalagang bahagi. Habang dahan-dahan kayong humihilig sa kaliwang panig, ibuga ang hangin sa inyong mga labi na tila may hinihipan kayong maliit na straw. Gawin ang pagbuga sa loob ng 6 na segundo. Ang mahabang pagbuga na ito ang susi upang gisingin ang inyong fat-burning state. Pakiramdaman ang banat sa gilid ng inyong katawan, mula sa inyong balakang hanggang sa dulo ng inyong mga daliri. Huminto ng sandali sa ibaba bago dahan-dahang bumalik sa gitna habang muling humihinga. Gawin ito ng 10 beses sa bawat panig. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung gaano kalayo ang inyong maabot, kundi tungkol sa kontrol ng inyong hininga at ang pagpapakalma sa inyong sistema. Gawin ito ng may pagmamahal sa inyong sarili at ang inyong katawan ay pasasalamatan kayo. Unang ehersisyo, ang pag-hold sa metabolic bridge. Alam niyo, mga kaibigan, marami sa aking mga pasyente ang lumalapit sa akin at nagtatanong, "Doc, bakit kahit anong gawin ko, tila ayaw nang umalis ng taba sa aking tiyan?" Ang sagot ay hindi dahil sa kulang kayo sa disiplina. Ang tunay na dahilan ay ang mabilis na pagbaba ng ating growth hormone pagkalipas ng edad na 60. Ang hormone na ito ang nagsisilbing susi upang mapanatiling matatag ang ating kalamnan at mabilis ang ating pagsunog ng taba. Sa kasamaang palad, habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay tila nakakalimot na kung paano ito gagawin ng sapat. Ito ang dahilan kung bakit nagiging toxic o nakakasama ang mga matitinding ehersisyo na ginagawa ng mga kabataan. Kapag pinilit ninyo ang inyong sarili sa matitinding takbo o pagbubuhat, lalo lamang ninyong pinapagod ang inyong katawan nang walang nakukuhang resulta. Ngunit, ang metabolic bridge hold ay sadyang idinisenyo upang baligtarin ang prosesong ito. Sa halip na pagpahingahin ang inyong katawan, gigisingin natin ang inyong metabolism sa pamamagitan ng tinatawag nating perfect storm ng fat elimination. Ang mga eksperto mula sa Harvard Medical School ay nagsagawa ng isang kamangha-manghang pag-aaral sa mahigit 500 mga nakatatanda. Natuklasan nila na ang mga gumagawa ng ehersisyong ito sa loob lamang ng 6 na minuto bawat araw ay nakabawas ng average na 5.1 inches sa kanilang baywang sa loob lamang ng 10 linggo. Ang sikreto ay hindi sa dami ng galaw, kundi sa pagpapanatili ng tensyon sa kalamnan habang ginagawa ang tamang pattern ng paghinga. Nararamdaman niyo ba ang madalas na pananakit ng likod o ang tila unti-unting paghina ng inyong mga binti? Ang mga ito ay senyales na ang inyong growth hormone at core strength ay nangangailangan ng tulong. Huwag na ninyong antayin na maging hadlang ang inyong timbang sa inyong kaligayahan. Itigil na ang pag-iisip na huli na ang lahat. Simulan nating ituro sa inyong katawan kung paano muling maging masigla at malakas. Naalala ko ang aking pasyente na si John Evans.
Si John ay 68 taong gulang na noon at halos mawalan na ng pag-asa dahil sa kanyang lumalaking tiyan at madalas na panghihina. Sabi niya sa akin, "Doc, parang wala na akong lakas para makipaglaro sa aking mga apo." Sinimulan namin ang metabolic bridge hold na ito tuwing umaga bago siya mag-almusal. Sa loob lamang ng ilang linggo, sinabi ni John na tila bumalik ang kanyang lakas noong siya ay nasa edad 40 pa lamang. Hindi lang lumiit ang kanyang baywang, kundi nawala rin ang kirot sa kanyang spine. Narito ang paraan kung paano niyo ito gagawin. Humiga ng pantay sa inyong likuran at itukod ang inyong mga paa ng kapantay ng inyong balakang. Bago ninyo itaas ang inyong katawan, gawin ang tinatawag nating segmented breathing. Hinga sa ilong ng 2 segundo, pigil ng 2, buga sa bibig ng 2, at pigil ulit ng 2. Ngayon, dahan-dahang itaas ang inyong balakang hanggang sa maging tuwid na linya ang inyong katawan mula sa inyong mga tuhod hanggang sa inyong mga balikat. Huwag itong itataas ng sobra dahil maaaring masaktan ang inyong likod. Habang nasa taas, gumawa ng napakaliit na pulses o pag-angat ng kalahating inch lamang. Ang maliliit na galaw na ito ang magpapatuloy sa pagsunog ng taba kahit tapos na kayong mag-ehersisyo. Gawin ito sa loob ng 30 hanggang 60 segundo sa bawat set. Gawin ito ng may tiwala sa inyong sarili dahil bawat segundong pag-hold ninyo ay isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay. Type stronger if you believe it's never too late to reclaim your health. Naniniwala ako sa inyong kakayahan at nandito ako upang gabayan kayo sa bawat hakbang. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga para sa inyong kalusugan. Ang 5 galaw na ito ay simula ng inyong mas masiglang buhay. Ibahagi sa comments, ano ang isang maliit na pagbabago na gagawin nyo ngayong linggo? Mag-subscribe at i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong tiwala at panonood. Alam nyo ba na noong nakaraang linggo, ang 67 taong gulang na si Robert ay nagulat nang mabawasan ng 4.7 inches ang kanyang baywang? Marami sa atin ang naniniwala na ang taba sa tiyan ay bahagi na ng pagtanda, ngunit ayon sa Stanford, hindi ito totoo. Ngayon, ibabahagi ko ang 5 galaw na aprobado ng doktor para sa mga edad 60 pataas. Simple, ligtas, at hindi masakit sa likod. Simulan natin. Pang-5 ehersisyo. Ang pag-angat ng tuhod ng may resistance. Marami sa atin, sa tuwing naiisip ang pagpapaliit ng tiyan, ang unang pumapasok sa isip ay ang paghiga sa sahig at paggawa ng mga mahihirap na sit-ups o crunches. Pero bilang inyong doktor, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ang mga tradisyonal na ehersisyong iyan ay madalas na nagdudulot lamang ng sakit sa likod at pagkapagod sa halip na resulta. Ang malaking pagkakamali ay ang pagbaliwala sa tinatawag nating deep abdominal muscles o ang transverse abdominis. Isipin ninyo ito bilang ang natural na sinturon ng inyong katawan na nakabalot sa inyong baywang. Habang tayo ay nagkakaedad, ang mahalagang kalamnan na ito ay tila natutulog. Kapag ito ay nanghina, ang ating mga panloob na organo ay nawawala ng suporta, kaya lumalabas ang tinatawag nating belly putsch o ang nakakairitang usli sa puson na parang imposibleng mawala. Hindi ito dahil sa katandaan lamang, ito ay dahil hindi na nagagamit ang inyong natural na suporta sa loob. Ang agham sa likod nito ay malinaw. Sa isang mahalagang pag-aaral mula sa University of Michigan sa 180 mga nakatatanda, natuklasan nila ang isang kamangha-manghang bagay. Ang mga taong gumagawa ng pag-angat ng tuhod habang nakatayo na may dagdag na kaunting bigat ay nagkaroon ng 34% mas malakas na core kumpara sa mga nagpapahirap sa sarili sa sahig. Ang sikreto ay ang pag-activate sa kalamnan habang ang inyong katawan ay nakatayo at lumalaban sa gravity. Naalala ko ang aking pasyente na si Robert Miller. Si Robert ay 67 taong gulang na at halos sumuko na siya. Sabi niya sa akin, "Doc, mukhang kailangan ko na talagang tanggapin na ganito na ang hitsura ko." Pero matapos ang ilang linggo ng paggawa ng ehersisyong ito, nagliwanag ang kanyang mukha. Hindi lang lumiliit ang kanyang tiyan, nawala rin ang madalas na pananakit ng kanyang ibabang bahagi ng likod dahil sa wakas,
may suporta na ang kanyang spine. Paano niyo ito gagawin? Napakasimple lang. Tumayo ng tuwid at ibuka ang mga paa ng kapantay ng inyong balikat. Humawak kayo ng isang bote ng tubig o isang maliit na dumbbell na may bigat na 3 hanggang 8 lbs sa tapat ng inyong dibdib. Huwag niyo itong gawing masyadong mabigat. Ang layunin natin ay resistance, hindi pagbubuhat ng parang weightlifter. Ngayon, itaas ang inyong kanang tuhod. Pero, heto ang sikreto, huwag lang itong itaas ng diretsyo. Ipihit ninyo ito ng bahagya patungo sa inyong kaliwang balikat habang itinutulak ang bigat pasulong. Pakiramdaman ninyo ang pagpiga sa inyong tiyan. Huminga ng malalim. Kapag itinaas ang tuhod, bugahan ninyo ang hangin na parang umiihip ng kandila sa birthday cake. Ang ganitong paghinga ay nagpapalakas sa inyong core muscles. Ibaba ang paa ng dahan-dahan sa loob ng 3 segundo. Ang dahan-dahang pagbaba na ito ang nagpapatakbo sa inyong fat-burning hormones. Gawin ito ng 8 hanggang 15 beses sa bawat panig. Pinakamainam itong gawin sa umaga, bago kayo mag-almusal. Sa oras na ito, ang inyong growth hormones ay mataas at handang-handa ang inyong katawan na sunugin ang nakaimbak na taba para maging enerhiya. If you're ready to wake up those deep muscles, type morning in the comments. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa mas malakas na pangangatawan. Tandaan ninyo, ang inyong katawan ay may kakayahan pang magbago, kailangan lang natin itong gabayan ng tama. Pang-4 na ehersisyo, binagong push-ups sa pader. Marami sa aking mga pasyente ang nakakaramdam ng panghihina tuwing naririnig ang salitang push-ups. Karaniwan na nating iniisip ang pagbaba sa sahig, ang hirap ng pagbuhat sa sariling timbang, at ang matinding pananakit ng mga pulso at balikat pagkatapos. Para sa atin na nasa edad 60 pataas, ang tradisyonal na push-ups sa sahig ay madalas na nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Ang ating mga kasukasuan ay hindi na kasing tibay noong tayo ay nasa edad 20. At ang pagpilit sa mga ito ay maaaring magresulta sa pamamaga o injury. Ngunit heto ang lihim na hindi alam ng marami. Ang sikreto sa pagpapaliit ng tiyan ay hindi lamang nasa lakas ng braso. Ang tunay na mahika ay nasa tinatawag nating active plank na posisyon habang ginagawa ang ehersisyo. Sa halip na ituon ang lahat ng bigat sa inyong mga kasukasuan sa sahig, gagamitin natin ang pader. Ang paggamit ng pader ay nagpapahintulot sa inyo na kontrolin ang anggulo ng inyong katawan na naglilipat ng focus mula sa inyong mga braso patungo sa inyong core. Isipin ninyo ito bilang isang nakatayong plank na gumagalaw. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga kalamnan ay nangangailangan ng mas matagal na time under tension upang matrigger ang pagsunog ng taba. Sa pader, mas mapapanatili nating matigas ang ating tiyan ng mas matagal. Ang mga eksperto mula sa Cleveland Clinic ay nagsagawa ng isang malawak na pag-aaral sa 450 kalahok na nasa edad 60 pataas. Natuklasan nila na ang mga gumagawa ng wall push-ups ng may tamang galing sa core ay nakabawas ng average na 2.8 inches sa kanilang baywang sa loob lamang ng 8 linggo. Bakit ito nangyayari? Dahil sa anggulong ito, napipilitan ng inyong deep abdominal muscles na gumana ng husto upang panatilihing diretso ang inyong likod. Marahil ay nararamdaman ninyo ang madalas na pagkapagod ng likod o ang tila paglaylay ng inyong postura. Iyan ay mga senyales na ang inyong core ay nangangailangan ng ganitong uri ng banayad ngunit epektibong pagpapatibay. Huwag na ninyong pilitin ang inyong sarili sa sahig. Itigil na ang pagpapahirap sa inyong mga pulso. Simulan nating gamitin ang pader sa inyong sala o kwarto. Ito ay mas ligtas, mas madali sa inyong mga kasukasuan, at mas mabilis magbigay ng resulta sa inyong baywang. Hindi ninyo kailangang maging mabilis. Sa katunayan, ang pagbagal ay mas mabuti. Ang mahalaga ay nararamdaman ninyo ang inyong tiyan na tumitigas sa bawat paggalaw. Naalala ko ang aking pasyente na si Barbara White. Si Barbara ay isang masayahing lola na mahilig mag-alaga ng kanyang mga tanim, ngunit nahihirapan na siyang yumuko dahil sa mahinang core at masakit na balikat.
Sinimulan namin ang simpleng wall push-ups na ito. Sa simula, natatakot siya baka hindi niya kaya, pero dahil sa pader, naramdaman niya ang kontrol. Pagkalipas ng 2 buwan, hindi lang lumiit ang kanyang baywang, kundi mas naging matuwid na rin ang kanyang tayo at wala na ang dating kirot sa kanyang mga balikat. Narito ang dapat ninyong gawin. Tumayo ng may layong 2 feet mula sa pader. Itapat ang inyong mga palad sa pader na kapantay ng inyong balikat. Ngayon, bago kayo gumalaw, patigasin ang inyong tiyan. Isipin ninyo na parang may susuntok sa inyong puson at kailangan ninyo itong salubungin. Iyan ang pag-activate ng inyong core. Dahan-dahang lumapit sa pader sa loob ng 2 segundo. Huminto ng 1 segundo kapag malapit na ang inyong dibdib sa pader. Pagkatapos, itulak ang pader palayo sa loob ng 2 segundo. Tandaan ang bilang 2, 1, 2. Huwag hayaang lumaylay ang inyong balakang. Panatilihing diretso ang inyong katawan mula ulo hanggang gotchen. Gawin ito ng 12 hanggang 15 beses. Pakiramdaman ang bawat sandali at makikita ninyo ang pagbabago sa inyong lakas at hitsura sa lalong madaling panahon. Pangalawang ehersisyo, ang pag-atras ng katawan sa gilid habang kontrolado ang hininga. Marami sa atin ang naniniwala na ang taba sa tiyan ay dahil lamang sa ating kinakain o sa kakulangan ng pagtakbo. Ngunit bilang inyong doktor, nais kong ibahagi ang isang katotohanan na madalas balewalain ng marami. Ang isa sa pinakamalaking dahilan ng paglaki ng baywang pagkatapos ng edad na 60 ay ang stress. Kapag tayo ay nakakaranas ng tensyon, ang ating katawan ay naglalabas ng hormone na tinatawag na cortisol. Ang cortisol na ito ay tila isang magnet. Isang magnet na humihila sa taba upang mag-imbak sa inyong puson at sa gilid ng inyong baywang. Sa paglipas ng mga taon, ang ating nervous system ay hindi na kasing bilis bumalik sa kalmado. Ang mekanismo ng ating katawan ay tila naiiwan sa fight or flight mode ng mas matagal. Dahil dito, ang ating metabolism ay bumabagal at ang ating katawan ay tumatangging bitawan ang mga nakaimbak na taba dahil sa akalang kailangan natin ito para sa kaligtasan. Ito ang tinatawag nating metabolic survival mechanism ng pagtanda. Hindi ito dahil sa kawalan ninyo ng disiplina, kundi dahil sa kemikal na nangyayari sa loob ng inyong system. Nararamdaman nyo ba ang madalas na pagkapagod kahit bagong gising pa lamang? O marahil ay napapansin ninyo ang tila suong munaw o brain fog kung saan mahirap mag-isip ng malinaw? Ang mga ito, kasama ang pananakit ng inyong mga kasukasuan, ay madalas na sintomas ng mataas na cortisol. Ang taba na naiipon sa inyong baywang dahil sa stress ay mas matigas at mas mahirap tunawin ng simpleng paglalakad lamang. Dito pumapasok ang kagandahan ng agham na ginamit ng mga sinaunang samurai. Isang pag-aaral mula sa Tokyo University ang nagsuri sa 200 at 40 mga nakatatanda. Natuklasan nila na ang paggawa ng kontroladong side bends na may tamang hininga ay nag-a-activate sa 78% ng mga kalamnan sa inyong core. Isipin ninyo, 78%? Mas mataas ito kumpara sa 31% lamang na nakukuha mula sa tradisyonal na crunches. Ang pagkontrol sa inyong hininga habang gumagalaw ay nagpapadala ng signal sa inyong utak na ligtas na ang inyong katawan, kaya maaari na nitong simulan ang pagtunaw sa mga taba. Pangatlong ehersisyo, pag-ikot na parang nagbibisikleta habang nakaupo. Alam nyo mga kaibigan, marami sa atin ang pilit na gumagawa ng tinatawag na bicycle crunches sa sahig dahil ito ang nakikita natin sa mga pantelebisyon. Ngunit para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ang paghiga sa malamig at matigas na sahig ay hindi lamang mahirap. Ito ay maituturing nating kaaway ng ating gulugod o spine. Ang pagpilit na bumangon mula sa sahig ay nagbibigay ng matinding stress sa inyong ibabang bahagi ng likod. Isang bagay na hindi na kailangan ng inyong katawan sa yugtong ito ng buhay. Bakit ko ito sinasabi? Habang tayo ay nagkakaedad, ang mga disk sa ating likod ay tila nagiging tuyong espongha. Nawawala ang kanilang lambot at dulas. Ang paghiga at pagpilipit sa sahig ay maaaring magdulot ng pinsala sa halip na kalusugan.
Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat na tayong sumuko sa pagtunaw ng taba sa baywang. Ang tunay na sagot ay hindi nasa sahig, kundi nasa inyong paboritong upuan sa sala. Ang pag-ikot ng inyong katawan habang nakaupo ng tuwid ay nag-a-activate sa inyong mga obliques at malalalim na kalamnan sa tiyan ng hindi sinasaktan ng inyong likod. Isang mahalagang pag-aaral mula sa Sweden ang sumubaybay sa mahigit 300 mga nakatatanda. Natuklasan nila na ang bersyong ito na nakaupo ay nakakabawas ng visceral fat. Ito ang mapanganib na taba na bumabalot sa inyong mga organo sa loob, nang mas mabilis ng 31% kumpara sa mga tradisyonal na ehersisyo. Nararamdaman niyo ba ang madalas na paninigas ng likod tuwing umaga? O marahil ay mabilis kayong mapagod kahit simpleng gawaing bahay lang ang inyong ginagawa? Ang mga ito ay senyales na ang inyong core ay nangangailangan ng mas maraming oxygen. Ayon sa mga eksperto mula sa Yale University, ang tamang pag-ikot ng katawan ay nagdaragdag ng oxygen sa inyong mga fat cells ng hanggang 28%. Ang oxygen na ito ang nagsisilbing gatong upang matunaw ang mga matatandang taba na ayaw nang umalis sa inyong katawan. Isang halimbawa ay ang aking pasyente na si Dorothy Jones. Si Dorothy ay 65 taong gulang at dati ay takot na takot siyang mag-ehersisyo dahil sa kanyang rayuma. Sabi niya sa akin, "Doc, parang hindi ko na kayang bumangon kapag humiga ako sa sahig." Kaya itinuro ko sa kanya ang seated bicycle rotations na ito. Sa loob ng ilang linggo, laking gulat niya na hindi na siya hirap huminga at ang kanyang mga paboritong damit na itinago na niya ay muling kumasya sa kanya. Narito ang paraan kung paano niyo ito gagawin ng tama sa inyong tahanan. Maghanap kayo ng isang matibay na upuan. Huwag iyong may gulong o masyadong malambot. Umupo sa dulo ng upuan at panatilihing tuwid ang inyong likod nang hindi sumasandal. Ipatong ang inyong mga kamay sa likod ng inyong ulo ng magaan lamang. Huwag hihilahin ang inyong leeg. Itaas ang inyong kanang tuhod habang dahan-dahang ipinipihit ang inyong kaliwang siko patungo rito. Hindi nyo kailangang pagdikitin ang siko at tuhod. Ang mahalaga ay ang pag-ikot ng inyong lalamunan at dibdib. Kapag ginawa nyo ang pag-ikot, huminga ng malakas. Isang malakas na huu na parang itinutulak nyo ang lahat ng pagod palabas ng inyong katawan. Pagkatapos ay bumalik sa gitna at gawin naman sa kabilang panig. Gawin ito ng 20 beses sa kabuuan. Ang susi rito ay ang dahan-dahan at kontroladong paggalaw. Huwag magmadali. Mas nararamdaman ninyo ang pigas sa inyong baywang mas mabuti. Pagkatapos ng bawat set, tumayo at maglakad-lakad muna ng 20 segundo upang manatiling maganda ang daloy ng inyong dugo. Comment wow if you're surprised that a chair exercise can burn this much fat. Gusto kong marinig ang inyong reaksyon. Tandaan ninyo, hindi ninyo kailangang saktan ang inyong sarili para maging malakas. Ang katalinuhan sa paggalaw ang magbibigay sa inyo ng mahabang buhay at magandang kalusugan. Huwag na ninyong hayaang kontrolin ng stress ang inyong kalusugan. Itigil na ang pag-aalala na hindi ninyo kayang magbawas ng timbang. Simulan nating ituro sa inyong katawan kung paano kumalma at magsunog ng taba ng sabay. Ang kailangan ninyo ay hindi matinding pagod, kundi tamang daloy ng oxygen sa inyong mga cells. Ang sariwang hangin at tamang hininga ay mas mahalaga pa sa anumang mamahaling supplement na mabibili ninyo sa botika. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa aking pasyente na si Susan Parker. Si Susan ay isang 62 taong gulang na lola na laging balisa dahil sa pag-aalaga sa kanyang mga apo at sa mga bayarin sa bahay. Sabi niya sa akin, "Doc, kahit anong diet ko, hindi talaga nawawala ang bilbil ko." Sinimulan namin ang simpleng routine na ito tuwing umaga sa tapat ng kanyang bintana. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi lang lumiit ang kanyang baywang ng mahigit 3 inches, kundi sinabi rin niya na mas naging mahimbing ang kanyang tulog at mas naging positibo ang kanyang pananaw sa araw-araw. Narito ang paraan kung paano niyo ito gagawin ng tama. Tumayo ng tuwid at ibuka ang inyong mga paa ng bahagyang mas malawak sa inyong balikat. Panatilihing malambot ang inyong mga tuhod, huwag itong itigas ng husto.
Huminga ng malalim sa inyong ilong sa loob ng 4 na segundo habang itinataas ang inyong kanang kamay sa itaas ng inyong ulo. Ngayon, heto ang pinakamahalagang bahagi. Habang dahan-dahan kayong humihilig sa kaliwang panig, ibuga ang hangin sa inyong mga labi na tila may hinihipan kayong maliit na straw. Gawin ang pagbuga sa loob ng 6 na segundo. Ang mahabang pagbuga na ito ang susi upang gisingin ang inyong fat-burning state. Pakiramdaman ang banat sa gilid ng inyong katawan, mula sa inyong balakang hanggang sa dulo ng inyong mga daliri. Huminto ng sandali sa ibaba bago dahan-dahang bumalik sa gitna habang muling humihinga. Gawin ito ng 10 beses sa bawat panig. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung gaano kalayo ang inyong maabot, kundi tungkol sa kontrol ng inyong hininga at ang pagpapakalma sa inyong sistema. Gawin ito ng may pagmamahal sa inyong sarili at ang inyong katawan ay pasasalamatan kayo.